Hello mga kapintor at disenyo. Sa video na to, magbibigay lang tayo ng kaunting kaliwanagan tungkol dun sa ano nga bang klaseng o uri ng screw ang magandang gamitin para sa Hardiflex at sa gypsum board. So, ipapakita ko sa inyo yung uri ng screw na ginagamit namin para dun sa Hardiflex o yung tinatawag na cement board o picing board, o bali isa lang po yun sila. So kasi bakit ko ba ito naisipang i-share? Kasi marami kasing nagtatanong, marami akong nababasa sa comment section na nagsasabing ano daw ba ang mabisang gawin dun sa mga ulo ng screw na nakausli dun sa ceiling nila o sa anumang instalasyon na Hardiflex o cement board yung gamit. Kasi kadalasan ang ginagamit kasi ng mga nag-i-install yung black screw, which is yun ay design lang siya para sa gypsum board. Hindi siya dinesign para sa Hardiflex o cement board. So anyway, pwede rin namang gamitin yun sa cement board, kaya nga lang kailangan mo ng diskarte para mapalubog mo yung ulo ng screw dun sa Hardiflex o sa cement board. So anyway, isi-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung dalawang uri ng screw na ginagamit namin at kung saan sila typical na ginagamit sa gypsum board ba o sa Hardiflex. So bali kung makikita nyo, meron tayong dalawang uri ng screw. Ito yung black screw, yung typical na screw na ginagamit natin. At ito na may yung bali plated siya. So saan ba ito ginagamit? So bali itong black screw na ito ay normally na ginagamit ito sa mga pag nagcha-channel ka, nagagawa ka ng pag nagagawa ka ng mga partition na ang ginagamit mo ay metal stud, dahil ang gagamitin mong pang-cover ay cement board, drywall. So yung cement board kauri siya ng drywall. So yun ang ginagamit. Itong black screw, yung normal typical na screw na makikita natin dun sa mga installer ng mga drywalls. So kaya lang, ang problema dito sa black screw ay wala siyang kakayahan na pag ginamit mo siya sa cement board o sa picing board, wala siyang kakayahan na ibaon pati yung ulo niya. Kaya doon kadalasan nagka-problema yung mga pintor natin. Kaya ginagawa ng mga pintor pag ganitong screw ang ginagamit, ang ginagawa nila, ginagrinder nila yung ulo. Which is, pwede naman kung sa pwede. Pero, ang malaking problema doon, pag napudpud mo yung ulo, maaring hihina maaring hihina yung drywall mo, yung in-install mo na drywall. Dahil siyempre nawala yung ulo niya, yun ang kumakapit mismo dun sa drywall papunta dun sa stud o kaya sa omega kung sa ceiling ka gumagawa ng kung sa ceiling yung trabaho mo. Pag grinder mo ito, may chance na humina siya at madali siyang, baka pwedeng malaglag yung ceiling mo o ceiling mo yung ginagawa mo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung typical na ginagamit namin para sa Hardiflex. So bali ito yung typical na ginagamit namin sa Hardiflex. So kung makikita nyo, ayan, i-ano natin para makita nyo.
Kaya kung makikita nyo, meron siyang tainga. Nakita nyo yung tainga. Kaya meron siyang tainga. Bali ito yung pinakatainga niya, makikita nyo dyan. Naka-usli siya dun sa kabuuang diameter ng katawan ng screw. Naka-usli siya ng mga at least 1 milli kabilaang side. 1 milli, 2 milli sa kabilaang side. So, bakit ano ba ang purpose niyan? So, ang purpose ng tainga na yan, tawagin na lang natin tainga para hindi tayo mahirapan. Yan, ang purpose ng tainga na yan, yan yung uuka dun sa hardiflex mo, yung sa butas ng hardiflex mo, yan yung uuka dun sa pinakapuno. Para yung ulo nito, itong ulo na ito ng screw, ay baon na baon mismo doon sa hardiflex. Kasi nandito meron siyang parang tainga. At ito ay self-drilling screw din. Kita nyo naman yung ano niya, yung dulo niya, self-drilling screw din siya. So hindi mo na kailangan to hindi kagaya kasi ng iba na kapag nag-hardiflex ka, bubutasan mo muna siya ng drill kasi para yung bumaon yung screw. Pero ito hindi na. Ito ay self-drilling screw. Pagka bala mo sa drill mo at iginanyan mo dyan sa hardiflex mo, kasabay na yung bakal, babaon siya. Ang kagandahan nito ay meron nga siyang parang tainga na makikita nyo. Sana nakikita nyo yung gusto kong ipakita na yan, yung parang mayroon siyang tainga. Bali ito yung umuuka dun sa butas sa hardiflex mismo, para yung ulo ng screw ay babaon mismo sa baon na baon at hindi mo na kailangan pang grinder ng mga ulo. So ayan mga kampintura at disenyo, na ipakita ko sa inyo yung uri ng screw na ginagamit namin para sa mga cement board o yung hardiflex nga, kadalasan naman tinatawag natin hardiflex. So nakikita nyo na so sana pagka dun sa mga nagpapagawa ng bahay at medyo hindi nila alam yung anong klaseng screw na gagamitin, so siguro papakita nyo lang yung ganitong sabihin nyo lang yung screw na meron siyang parang tainga dun sa dulo, pang hardiflex. Yun talaga ang pang cement board o hardiflex. So ayan mga kapintura at disenyo, sana nakapagbigay tayo ng kaunting liwanag at nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman sa lalo na sa mga viewers natin, at yun lang. At yun nga pala, dun sa mga viewers natin na subscribers, maraming salamat sa suporta ninyo.